walang-wala kayong tao, ang mga Duterte. Tapos na ang inyong mga pamamayagpag. Dahil kaya lamang nanalo si Presidente, former President Duterte noong 2016 ay dahil dinala siya ng mga Marcos loyalist. Ganyan ba ang dapat na gawin ng Vice President? Kaya dapat ay siya ang mag-resign, lalo pa. At hindi naman siya nakakapagtrabaho bilang Vice President. At lalo pa ngayon ay kailangan siya ng kanyang ama na nakadetain sa The Hague. Kailangan doon na lang siya manatili at mag-resign na siya bilang Vice President. Dahil wala naman siyang ginagawang tama dito sa kanyang opisina. At bagkus ay punong-puno pa ng korupsyon at katiwalaan. Kaya nga hindi ka tumakbo kahit anong pilit sa'yo, kahit may mga rally-rally pa ng Inday Sara for President movement, mga ganyan, hindi ka talaga tumakbo dahil alam mo, wala kang boto. Dahil doon sa survey na pinagawa ng Malacanang sa mga congressman ay lumalabas doon na ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay si Leni Robredo at ang pangatlo ay si Isko Moreno at pang-apat ka lamang. At sa ating unang issue ng bayan ngayong linggo ay pag-usapan natin itong panawagan ni VP Inday Sara na dapat daw ay mag-resign si Presidente Bongbong Marcos. Napakalayo naman nitong kanyang panawagan sapagkat ano naman ang dahilan para ipag-resign si Presidente Bongbong Marcos ngayon na napakaganda ng pamamalakad ng kanyang pamahalaan, napakaganda ng ekonomiya, palapit na tayo doon sa UMIC status, yung upper middle income class status, at napakaganda ng kalagayan ng lahat ng ahensya ng ating pamahalaan. At ngayon ay masaya ang mga Pilipino sapagkat napakataas ng ating employment rate at 96.1, pinakamataas sa loob ng 2 dekada, at napakataas ng ating GDP growth na 5.8% nitong nakaraang taon at ngayon ay mas tataas pa. Kaya walang dahilan upang ipanawagan ang pagre-resign ni Presidente Bongbong Marcos. Sa kabila niyan at bagkus niyan ay ang dapat mag-resign ay itong si VP Inday Sara sapagkat ang kanyang pamamalakad doon sa Office of the Vice President at doon sa Department of Education nung nandoon pa siya ay punong-puno ng mga katiwalian at ng korupsyon. Napakalaki ng kanyang intelligence funds at confidential funds na hindi niya maipaliwanag na kung kani-kaninong mga pangalan ng mga bogus at mga peke ng mga pangalan ang kanyang pinagbibigyan ng daan-daang milyon na halaga ng confidential funds at intelligence funds. At nung siya ay iniimbestiga ng Kongreso tungkol sa bagay na ito ay siya pa ang galit. Ganyan ba ang dapat na gawin ng Vice President? Kaya dapat ay siya ang mag-resign, lalo pa. At hindi naman siya nakakapagtrabaho bilang Vice President. At lalo pa ngayon ay kailangan siya ng kanyang ama na nakadetain sa The Hague. Kailangan doon na lang siya manatili at mag-resign na siya bilang Vice President dahil wala naman siyang ginagawang tama dito sa kanyang opisina. At bagkus ay punong-puno pa ng korupsyon at katiwalaan. Kaya hindi siya dapat nananawagan ng pagre-resign at pagbibitin ni Presidente Bongbong Marcos. At ito naman sinasabi niya na dapat daw ay siya ang tumakbo bilang presidente noong 2022. Bakit nga ba? Kung talagang naniniwala ka, VP Inday, na ikaw ay may sapat na boto upang manalo bilang presidente noong 2022 election, bakit hindi ka tumakbo? Ang katotohanan niyan ay alam mo na wala kang panalo sapagkat nagpa-survey noon ang Malacanang internal survey sa mga congressman at ito ay lumabas na ikaw ay pang-apat lamang sa mga linya ng kandidato. Kaya nga hindi ka tumakbo kahit anong pilit sa'yo, kahit may mga rally-rally pa ng Inday Sara for President movement, mga ganyan, hindi ka talaga tumakbo dahil alam mo, wala kang boto. Dahil doon sa survey na pinagawa ng Malacanang sa mga congressman ay lumalabas doon na ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay si Leni Robredo at ang pangatlo ay si Isko Moreno
At pang-apat ka lamang, napakalayo ng agwat ng percentage ng inyong survey. Kaya nga hindi ka tumakbo kahit na anong pilit, kahit na anong rally-rally ng mga Inday Sara movement ay wala. Hindi ka talaga tumakbo dahil kasi wala ka talagang panalo. Kaya wag mong sabihin na dapat ay ikaw, dapat ang presidency noong 2022 ay sayo. Sapagkat kaya ka nga tumakbo na lamang na mayor ng Davao City kasi alam mong wala kang panalo. Ngayon, tumakbo ka na vice president kay PBBM, kay President Bongbong Marcos dahil kasi may kinausap ka lamang ng isang family friend na isa ring abogado na ang sinabi sa'yo, dahil sikat ka lang ngayon dahil naanak ka ng presidente, pero pag hindi na presidente yung tatay mo, ay makakalimutan ka na ng tao. Kaya tumakbo ka bilang vice president ni BBM at yun ang ginawa ninyo. Kaya nyo kinausap si BBM para ikaw ay tumakbong vice presidente under his ticket. Kaya hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi mo pwedeng sabihin na dapat ay sayo yung presidency noong 2022 dahil alam mong wala kang boto, wala kang panalo. Kahit ngayong 2028, ako ay nakakatiyak na hindi ka pa rin mananalo dahil walang-wala kayong tao ang mga Duterte. Tapos na ang inyong mga pamamayagpag dahil kaya lamang nanalo si Presidente, former President Duterte noong 2016 ay dahil dinala siya ng mga Marcos loyalist. Kaya hindi ka dapat magmayabang na ikaw pa ngayon ang nagbabaliktad na dapat ay mag-resign daw si Presidente Bongbong Marcos. Ikaw dapat ang mag-resign, VP Inday Sara. At sa isa pa ring ating issue ng bayan ay gusto kong i-report sa inyo na nitong nakaraang dalawang events na pinuntahan namin ni Presidente Bongbong Marcos kung saan ay nabinigay kami ng tulong pangkabuhayan at pangkalusugan sa ating mga kababayan ay nagkaroon din kami ng pagkakataon na makasama ang Kadiwa at doon ay gusto kong ipatunayan sa inyo na ang bigas sa Kadiwa para doon sa mga senior citizen at sa mga persons with disabilities at doon sa mga single parents ay 29 pesos lamang, magandang klaseng bigas, 29 pesos per kilo ang mabibili ninyo sa Kadiwa. At ito ay makakabili kayo hanggang 20 kilo sa isang bilihan. At doon naman para sa ibang mga kababayan natin ay meron silang mabibili na 35 pesos per kilo at sila ay pwedeng bumili ng isang bultuhan na 25 kilos sa isang bilihan. Kaya patuloy natin sa pamamagitan ng ating Pangulo, mahal na Pangulo President Bongbong Marcos ay patuloy tayong gumagawa ng mga mabubuting hakbang upang maibsan ang ating buhay at maibsan ang kahirapan at tayo ay patungo sa pag-unlad.